Wow, ang sasarap. Yung croissant guys, 85,000. Ay, ang sarap. Sabi sa'yo, ang sarap nito. Even the sauce. Sarap. Hi amazing people and welcome back to our YouTube channel. So this is our second to the last day dito sa Danang, Vietnam. Plinano namin ng isang araw na to spend time na makapag coffee shop hopping and restaurant hopping. So itutuloy ulit natin ating coffee shop hopping series dito sa Danang, Vietnam. And dahil sa sobrang dami ng coffee shop at restaurants dito, hindi kayo mauubusan ng pagpipilian at iba't iba man yung or pare-pareho man yung kanilang food choices tsaka yung drink choices nila, iba't iba yung ambience na nabibigay nila. So, pupunta ulit tayo sa dalawang coffee shops for this episode or isang restaurant at isang coffee shop. Abangan ninyo. So, tara guys, samahan nyo kami. Guys, pababa na kami ng hotel. Magmo-motor ulit kami ngayon. 3 days namin bale ni-rent yung motor. So, 450,000 Vietnamese dong na yun. Pagka-checkout, tsaka siya babayaran. Nasa kanila pa rin yung passport ko. So, motor ulit. Okay guys, so nakapagpasya na kami na pupuntahan muna namin is yung Bread and Butter Bakery. So, malapit lang yun dito. So, tara na guys, let's go! Guys, hanap pa namin kung nasa yung bread and butter. Sobrang init. Ang init! Nadaanan namin yung Bepcon guys, yung restaurant na masarap. Tatry din namin doon mamaya. Guys, ayun na, nakikita nyo ba? Sobrang init lang talaga. Grabe din yung mga sasakyan dito. Alright guys, so in less than 5 minutes na punta na namin tong Bread and Butter cafe or bakery or whatnot. Dito siya sa 43 Town at sa pinakakanto lang siya guys. So dito yung papunta sa Bepcon, ito Highlands Cafe. Tapos dito guys yung beach area. Tapos dito lang kami nagpark. So sobrang init kaya papasok na tayo guys. And let's explore this cafe. Let's go! Ayan guys. Sobrang lamig, grabe. Ayan guys, ang dami. Nag-enjoy kasi siya. Ayan oh. Wow, ang sasarap. Yung croissant guys, 85,000. Grabe guys, ang gaganda ng mga presentation. So, vlog ko lang guys. Tapos ito yung mga bago nila na cakes. Tapos guys, dito sa side na to, gelato naman. Iba't ibang flavor ng gelato. Ayan o, jackfruit sorbet gelato. May rum raisin pa. May matcha. Tapos guys, ganito siya kalaki. So, pwede siyang work area. Tapos, pwede din siya talagang chill area. Ikot lang muna namin kayo. Tapos, nandito yung pinaka menu din nila. Ito parang masarap banana cake. 25,000 Vietnamese dong. Ito guys, salted egg croissant, 69,000. Tapos, tignan nyo guys yung mga tignan nyo yung mga pastries nila. Ang cute. Grabe, mura lang din oh. Chocolate mousse cake box, 79,000. Itong pistachio religious is 55,000. French tiramisu, 49,000. Ang mura lang guys. So guys, ito yung presyo tsaka yung mga donuts nila. Ito mga 35,000 Vietnamese dong each lang, mga donut. Grabe oh. Ang lalaki rin. Ang lalaki tsaka mukhang masasarap lahat. Ito Koyaman, 19,000. Ito banana chocolate roll, 45,000. Grabe guys, ang sasarap. Oh, ito mga croissant na, yung croissant. Ito guys, yung mga ganitong cakes, 99,000 VND. Ito mukhang masarap. Grabe. So dito naman tayo sa kabilang side guys. So dito may mga tinapay, may mga loaf ng bread, Hokkaido. Ito yung mga sourdough na bread. Tapos ito mga cakes. Oh, cakes. Oh, this one's nice oh. Hello. Ayan guys, ang mga cake nila, cake boxes.
Pwede din mag-take out to. Kung gusto niyo ng for take out. Grabe, ang sasarap. Ito top 3 daw nilang masarap yung cream puff na strawberry. Ayan. So pwede kaming pumuesto dito, guys. Ayan, ang daming tao. And malaki dito, guys. Ang ganda. Guys, meron pa pala silang mga mousse cake boxes. Ayan. Mga nasa 79 to 89,000 Vietnamese dong hanggang 119,000. So depende sa flavor. Ito po. Oh, ang ganda. Ito ang grabe oh. Ang ganda oh. Ito parang hotdog. Mga eclairs naman. Ayun yung cheesecake, parang yung itong Basque cheesecake, parang ito masarap, 39,000. Guys, ito yung menu nila. Pause nyo na lang para makita ninyo kung magkano yung kape nila dito. Ayan. So, mura lang din siya, guys. Ayun lang, isa lang palang page. Tapos yung pastries talaga yung masarap dito. Feeling ko. Kasi ang gaganda ng presentation. So, bibili muna kami, guys, tapos magte-taste test tayo. Guys, ito na yung nabili namin. Ang masarap to. Nag-order din kami ng cheesecake. So guys, may kinakabahan dito. Kasi ang dami namin binili, wala na pala kaming pera. Buti na lang nag-accept sila ng cards dito. Ito guys, mga pasalubong. Ito kasi, 49,000 Vietnamese dong lang. So, technically, 100 pesos lang. Eh, sa mga ganito sa Contis, yung mga ganito sa Contis, mahal. So, dito mura lang. So, mag-hoard tayo. Guys, tignan nyo yung cheesecake nila. Paprite. Pang free taste lang. Pero mura lang din kasi, 39,000 lang. So, worth it na rin yan. Try natin. So, ito yung napamili namin, guys. Tsaka yung mga pangpasalubong namin na nilagay ni Kyla sa house. Hindi, ano yan. Ito guys, mga biscotti, katam cookie, ito coconut cookie, tsaka yung isa peanut cookie. So ang total na pamili namin dito is 541,000 Vietnamese dong. So magte-taste test na tayo guys. Let's go. Guys, medyo mainit lang kung napwestuhan namin. Ito na lang kasi yung available na pwesto. Pero tatry na natin to. Simulan natin dito sa chocolate. Itong chocolate na, ano ba to? Chocolate cronut. So ito guys, paano to tikman? Tutumba natin. Tutumba lang namin guys. Tapos, tikman namin. Guys, yung fork nila dito, ang ganda oh. Plastic lang to pero ang ganda. Ito guys, tinatry ko na. Tama. Masarap naman guys. Masarap, crunchy yung tinapay. Pero may feeling, di ko pa natikman yung feeling. Try natin ulit. Sandali lang guys. Hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na Agent TV Amazing Travels. Mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin sa ipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng vlogs. Yun lang guys, and back to the video. So guys, nakalipat na kami. Ang sarap sa feeling ng nakalipat. Yan, so try ko ulit to guys, tong donut. Yan, bababa ko lang ng konti. Kukut-kutin ko yung may feeling. Yung part na may feeling. Pero yung ano niya, yung pinaka ito, masarap eh. Pero tinapay talaga yung loob. Ayan, so meron siyang konting feeling. Guys, tikman natin. Masarap. Masarap yung pagkaka-chocolate niya guys, masarap. Hindi siya lasang basta-bastang chocolate. So 10 out of 10 to for me. Sa'yo. Sarap. Sulit siya sa 99,000. Sarap talaga. Guys, next on our list, try natin tong Basque burnt cheesecake. Ayan. Parang sample lang. Pero kasi mura lang naman siya. 39,000 lang. Kaya goods na to. So try ko na. Try ko rin. May kulang. Okay naman siya, pero feeling ko hindi ganun katamis. O baka dahil sa
nag-donut na kami. Nauna Baka natin kasi. may factor din siguro to. Pero ano siya hindi siya yung matamis na ano. Parang medyo matabang siya para sa akin. Ikaw. Medyo matabang. Pero masarap naman. Okay din naman. For its price, 39,000 Vietnamese dong. Okay din naman siya. So, siguro I would rate this mga nasa 6 out of 10. Kasi hindi siya yung ine-expect kong lasa ng Basque cheesecake na mga natikman ko before. So, next naman, try natin tong kape. Ito yung kape nila na brown coffee. So, brown coffee. Try natin. Haluin ko muna, guys. Ito kasi baka maka-apekto na yung tamis na nainom namin or na-try namin. So, try natin. Tama. Grabe yung kape nila. Gising ka na naman ng 3 araw dito. Try mo. Guys, grabe ang tapang ng brown coffee. Gising ka 3 araw, 3 days, 2 nights. Yan. So siguro mga nasa ano lang to, 5 out of 10 para sa akin. Akin 3. Puro tapang walang tamis. Yun. Guys, yung vibe na itong coffee shop na to, very Starbucks, no? Parang Starbucks na bread talk na mix. Kasi yung sa choices ng pastry ng nito, mas marami kumpara sa Starbucks. Parang bread talk. Pero yung ambience niya, yun lang, yung unang pwestong napuntahan namin, yung sobrang init. Yun lang yung available na pwesto kanina, kaya wala kaming choice kundi maupo doon. Tapos yung location niya, strategically located siya sa center, pinakakanto ng downtown. Malapit din sa beach, so kapag galing kayong beach, galing swimming, ganyan, pagod, tapos gusto nyong kumain, magmerienda, perfect itong bread and butter na to. So okay naman yung stay namin so far, ine-enjoy lang din namin. Though yung cheesecake lang, yung cheesecake medyo matabang talaga siya. So, sana ma-improve nila yon. Pero overall, goods naman yung pagstay namin dito. Ayun pa pala guys, isang bagay na na-observe naming dalawa. Ito yung vibe na hindi masyadong relaxing. Kasi sobrang marami yung tao, crowded siya, marami nag-work. So, medyo fast-paced yung environment dito. Hindi kumpara dun sa mga ibang coffee shop na napuntahan namin sa mga previous episodes na very chill, kami lang yung tao, ilan lang. Tapos yung vibe niya very nature. So ito medyo city vibe siya. So kung pupunta ka sa isang coffee shop para talagang mag-relax, yung gusto mo tahimik lang, kalmado lang, hindi ito yon. Try nyo yung mga ibang coffee shops na napuntahan namin. Kasi ito medyo, ayun nga, maraming tao. Tapos laptop, ganyan, maraming computer, ganyan. So busy sila. So hindi masyadong chill yung vibe niya. Okay guys, so tapos na kami doon. Ang tagal namin doon tumambay, nag-chill dito sa BNB. So pupunta na tayo sa ating next restaurant, which is yung Bepcon, na walking distance lang dito. So let's go. Okay guys, so naglakad lang kami, di na kami nagmotor. Andito na tayo sa Bepcon restaurant. Ayan, sakto yung dating namin, wala masyadong tao. So isa to sa mga nakita naman sa TikTok. Tapos ito yung pricing ng kanilang food. Ito, yung mga pancake. Yan, 99,000 Vietnamese dong. Ito yung tatry namin. Ito lang tatry namin basically. Para lang masabing nagtry kami ng okay, ito, bunsa. Kebab. Yan, so pasok muna tayo. Yan, so ito yung restaurant nila. So walang tao. Ayun, dun daw. Guys, ito yung mga combo 1, combo 2. Yan, so tignan nyo na lang. Order kami nitong mga ano. Okay guys, so iniintay na lang namin yung order namin. Ang in-order lang namin dito is yung combo 2. Yung combo 2 na may rice cake. Kasi yun daw yung masarap dito eh. Ang nakalagay, Bansho Haisan. Ay hindi. Basta combo 2 yung nakalagay. So tatry natin yun at iti-taste test natin. Kasi nakita namin sa TikTok, yun yung masarap daw, di umano. So, we'll see pagdating ng order.
So guys, ito na yung order namin. Ang magkano to? 145 Vietnamese dong. Yan. Let's show you how to use it. Okay, sure. Can I take a video? Yeah. Okay. So, tuturuan daw tayo guys kung paano. Yeah, okay, for some you make a sound. Yeah, mix together is better. Ah, okay. So, yun, hinalo niya. Okay, next time we check on right here. Kuha daw ng rice paper. Okay, and you should add it in you want. Added what you want. We don't want this one. No. Yeah, okay. Some lettuce, So, lettuce, cucumber, cucumber, banana flour. banana flour. Okay, and you check on. Put in here. Ah, yung ganito ilalagay. And you roll. You have seems. Oh, okay. Yeah, good choice. Try mo. This one's peanut sauce. Yeah, alright. This one's chili. Now chili. Oh, this one. So sweet and sour. Sweet and sour. Okay. Okay, and this one you dip for us. Okay. Thank you. Thank you so much. Ayan, titikman niya na. First time namin maggulay-gulay, guys, na ganito. Ano? Ang sarap. Ang sarap. Oh, masarap daw, guys, oh. So, tikman natin, guys. Ako naman ang magiging judge. Pero ganun siya gawin. Tuturo talaga nila kung nakita nilang di kayo marunong, kagaya namin. So, guys, sa try ko to, ito yung tinimpla ni Kuya kanina. Yan, so, sausaw ko lang. Try ko muna dito sa sauce. Ang sarap, di ba? Nga. Ito to. Sabi sa'yo eh. Malitong-litong siya, tapos yung lasa niya satisfying sa bibig. Pero medyo maanghang to. Siguro yun sa akin, itong peanut sauce lang. Ay, ang ganda. Yan, so try ko yung peanut sauce lang. Ay, ang sarap. Sabi sa'yo, ang sarap. Even the sauce. Sarap. 10 out of 10 to, guys. Masarap talaga, legit. Kala ko rin parang pangit-pangit kasi puro gulay. Pero masarap, guys. Kuya ko, hindi ko mahilig sa So, gulay. tapos siya hindi siya mahilig sa gulay pero nagustuhan niya to. So, kain muna tayo, guys. Tapos, tatry ko din tong mga ibang parte nitong combo meal number 2. Guys, tatry naman natin itong satay. Okay, so hanggang peanut sauce lang talaga ako, guys, kasi mababa yung tolerance ko sa anghang. So, try ko to. Sarap dyan. Sarap. Goods din to. 10 out of 10. Legit, guys, na masarap talaga siya. No joke. Masarap talaga. Kahit yan. Ito, tikman natin itong spring roll nila. Okay, peanut Kung sauce. anong masarap. Ito, isahan. Tsaka hoyan. Ito, nagtikim kami ng ganito sa Hoi An, guys. So, try natin. Sakto lang to eh. Ito, Mas gusto mo sa hoyan? mas masarap yung sa Hoi An na ganito. Siguro naman nasa 7 out of 10 lang to. Hindi siya masyadong masarap, hindi siya masyadong malasa. Pero yung satay tsaka yung binabalot-balot na yon, masarap. So, enjoy lang natin tong pagkain, guys. Kain muna tayo. Guys, dumami na yung tao dito ngayon. Yan, buti na lang maaga-aga kami dumating. So, overall, etong BepCon experience namin is 10 out of 10. Try nyo talaga, guys. Hindi siya hype. Talagang masarap yung food nila. Hindi lang namin maubos, gawa ng sobrang dami talaga. At dahil dyan, guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Danang Vietnam Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aming future vlogs. Abangan ang last day namin dito sa Danang Vietnam sa susunod na episode. Yun lang, guys. Maraming salamat at bye!
oh, oh.